Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ayan. Alam niyo po, pag ang ating pastor ay tumawag, ako po ay nagpapalpitate. Kanina, alam ko po na si Pastor Ed po ay Las Piñas. Sabi ko, bakit narito si Pastor? Ako po ay gusto kong magpasugod sa hospital kanina. So maraming salamat po sa privilege. Salamat po sa pagkakataon na makatayo po sa muli sa pulpitong ito. Tayo po natin tumayo mga kapatid. Turn your Bible to 1 Corinthians chapter number 10, please. 1 Corinthians chapter number 10, verses 1 down to verse number 12. 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 12. Basahin ko po ang verse number 1, kayo po sa verse number 2. Ayan. Okay, nandiyan na po ba kayo? Amen. Okay, verse number 1. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. Verse number 2, read. And did all eat the same spiritual meat. Verse number 4. But with many of them, God was not well pleased, for they are overthrown in the wilderness. Verse 6. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Verse 8. Verse 8. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, and upon whom the ends of the world are come. Verse number 12, sabay-sabay po tayo, read. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita. Salamat sa pribilehyo na muli po makapagsalita po sa inyong mga anak sa lugar pong ito. Salamat po kay Pastor Ed na inalaw niyo po inyong lingkod, Panginoon, ngayong hapong ito. Panginoon, pinahintulutan niyo po ang oras na ito. Empower thy servant, O God, thou knowest my limitation, organize my thoughts. At Panginoon, hinihingi po namin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay malayong dumaloy sa aming kalagitnaan at sa mga hindi po ligtas, Panginoon, bigyan niyo po ng kaligtasan at ganyan din, Panginoon, bigyan niyo po ng encouragement ang bawat isa at patuloy po na maging bala, Panginoon, ang misaheng ito sa bawat individual. Sapat pong lahat ay aming dalangin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, tayo na, be seated. Okay, magandang hapon po sa kanilang lahat. Amen. So, ito po ay kasaysayan. Alam naman po natin, ito ay kasaysayan ng panahon po ni Moses na binabanggit po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Dito po, ang Diyos ay nagbigay po ng mga warnings. Are you listening? Amen. Dito, binanggit ni Pablo, sabi niya, verse number 6, now these things were our example to the intent that you should not last after the things as they also lasted. Ang isang bagay po na nakakalungkot sa panahon po ni Moses, ang nais ng Panginoon na ang bansang Israel ay hindi basta palayain sa doon sa Ehipto. Alam po natin, ang Ehipto ay picture or type of the world. At naandon ang bansang Israel ay inalipin sa maraming taon. At doon ang Israel ay umiyak sa Panginoon, and God heard their cry. So they were afflicted sa lugar na iyon. And salamat sa Panginoon, ang Diyos ay nagdala ng deliverer. Amen. Walang iba kundi si Moses. Alam natin, to make the story short, ang bansang Israel ay napalaya
sa bondage ng Egypt. At ang nais ng Panginoon, sila po ay makarating sa promised land. Na ang promised land na yan ay victorious Christian life. Amen. Sa aming mga bisita, mahal po kayo ng iglesyang ito. Nais ng Panginoon, kayo po ay maligtas. Amen. Nasabi ng Biblia doon sa panahon na yon, sila ay uminom ng tubig na nagmula sa bato at ang batong yan walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. At ang dugo na nadalak sa krus ang siya magiging dahilan ng ating kaligtasan. Amen. Sa pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. At dito po makita natin na binanggit ng Biblia, this was written for our example and admonition. Ang masang Israel, 20 years old up, ay hindi nakatungtong sa promised land. Doon pa lang sa ilang, ay nagkamatayan na. Dahil sa galit ng Panginoon, ang Diyos ay nagpadala ng ahas at doon sila'y tinuklaw, doon sila'y mga kinagat at doon po sila'y namatay. 23,000 ang banggit ng Biblia isang araw. Are you listening? Nandoon sila po ay sumuway sa Panginoon. At ang nakapasok sa promised land is 19 years old pababa. Panibagong henerasyon, kasama po si Joshua at kasama po si Caleb. Dito po ang Diyos ay nagbibigay ng warning. He that thinketh he standeth, take heed, lest he fall. Ikaw na nag-aakala na nakatayo, ingat ka, baka ka mabuwal. Hindi mangyayari sa akin yan. Who knows, who can tell? It's only by the grace of our God. Amen. Walang sino mang malakas o matibay sa atin dito. Ito po'y biyaya lang ng ating Panginoon. At makita natin ito, marami dito na binanggit ng Biblia at makita natin si Jonah. Magbibigay po ako ng ilang mga example. Alam natin si Jonah ay tinawag ng Panginoon na pumunta doon sa Nineveh. And he disobeyed God. He went to what? Tarsus, and he paid the fare. Kapatid, ang mag-backslide ay magastos. Are you listening? Amen. And he went out from the presence of our God. At doon siya ay nagbayad, papunta doon sa Tarsus, at makikita natin, and he went down, and he went down, and he went down. And he went out from the presence of our God. Ang nakakalungkot po nito, siya po'y nakadamay. Are you listening? Fathers, ingat tayo. Nakatingin ang ating mga anak sa atin. Amen. Dahil sa Kanya, ito ngayon, ako ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng kaguluhan dito. Yung mga marino, yung mga seafarer, yung mga seaman na yan, nagtapon na ng mga tapon na ng mga gamit para malight nila ang boat. Ako ang dahilan, itapon niyo ako. Pirato si Jonah, pwede namang tumalon, ba ipapatapon pa? Talagang nandadamay, amen? Di ko na lang tumalon, ikaw dahilan dito eh. Pero nagpatapon pa. At ang Diyos ay nagdala. Kung may great storm, mga kapatid, nagkaroon ng great fish. Nakahanda, a prepared fish. Napakalaking dilis. Wow, amen! Sakto! At pagtapon noon, nakangangana yung balyen lang yan at yaan. Kapatid, ayaan ang naranasan ni Jonah. And God spake on the second time. And thank God, chapter number 1, he ran from God. Chapter number 2, he ran to God. Amen. Don't be like Jonah. Magastos ang lumayo sa Diyos. Amen. Amen. Marami pa po ito. Lot. Naniniwala tayo sa blessing by association.
Nandyan si Lot, pinagpala ng Panginoon, kasama ang kanyang uncle na si Abraham. At dumating na sa pagkakataon na andito na, so sobrang dami ng pagpapala. Panahon para na maghiwalay. Sige Lot, pili ka saan mo gusto. At doon makita natin ang pagpili ni Lot. At nakita niya ang plain of what? Sodom and Gomorrah. Actually, hindi pa siya pumunta doon. Hindi siya sa loob. He pitched his tent towards Sodom. Are you listening? At makita natin ito, kalaunan, siya'y pumasok na at nabuhay na sa lugar na Sodom at Gomorrah. Naapektuhan ang kanyang pamilya. Naging opisyal pa, congressman sa loob ng Sodom at Gomorrah. Nakita natin dyan ang sodomy. Nakita natin dyan ang wickedness. At si Mrs. Lot na in love sa lugar at naandun. Nakita ng mga anak ni Lot kung paano ang kanyang mga magulang ay nag-enjoy sa lugar na yun. At makita natin, ang Diyos ay nagalit sa lugar na yun. At dyan nakipag-bargain si Abraham, Lord, if there are 50? Will you spare the land? What if there are 40? 10? Kung tutuusin, sakto sana sa 10. Pero naandun, kita natin, wickedness. Nakapag-asawa ang mga anak ni Lot na mga unbeliever. Are you listening? At makita panahon na, nakukunin na ang pamilya ni Lot. At naroon sinagip sila at sabi ng Biblia, walang lilingon. And Mrs. Lot, she looked back and she became a pillar of salt. What a testimony. Are you listening? Marami po sa Biblia na makikita nyo na ang Diyos ay nagbigay ng warning na tayo po ay maging maingat. Amen! Siya na nag-aakalang nakatingdig, ingat ka, baka ka mabuwal. Hello, amen! At yan ang pinakapangit na patutot, ang kanyang pamilya ay nadamay. Pinagpapala siya nung kasama niya ang man of God. Nung hindi na, nagkawindang-windang ang buhay. Hindi lang yan. The prodigal son. Isa-isahin ko po sa inyo, mga kapatid. Introduction lang po ito. Amen? Father, give me my mana. Give me my portion. Pag kayo po ay anak at hinihingi mo na ang yaman mo sa magulang mo, ibig sabihin, mamatay ka na, akin na yaman ko. Amen? The younger son asked, give me my mana, my money. To make the long story short, and he went to a far country. Hello? Ang 1 milyon ay napakalaki kung sa pera. Ang 2 milyon ay napakalaki kung sa pera. At kung yaman ay, kaya nga, riotous believing makita natin, ginastos lahat ni Lot. I'm sorry, ng prodigal son ang bagay na ito. Walang 1 taon, ubos ang 1 milyon mo. Dumating sa pagkakataon, namasukan ang kanyang trabaho, magpakain ng baboy. Isa sa pinakamaruming hayop na kinadidirihan ng mga Hudyo hanggang ngayon, baboy. Dahil wala na siyang makain, pinasukan niya na ito, at wala nang makain, pati ang ipa, kinain niya. Listen, there is no real friend to a far country. Amen? There is famine into a far country. And there is no father into a far country. Huwag kayong lalayo sa malayong lugar sapagkat dyan ay may gutom. Amen? Sagana, okay, magkakasama tayo, magkaibigan tayo, pero nung wala na may ibigay, ang prodigal son na ito, nakita natin, listen, iniwanan na siya lahat ng barkada niya. Don't go into a far country. Amen? Last, sa introduction, remember Korah.
Magbubukas tayo ng Biblia. Turn your Bible, please. Nandiyan ba kayo? Amen? Korah. Numbers chapter number 16, verses 1 and 2. Numbers chapter 16. Number 16, verses 1 and verse number 2. Nandiyan na po ba kayo? Amen? Verses 2 and 3 na lang po tayo. Verse number 2. And they rose up before Moses with a certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of what? Renown. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, and every one of them, and of the people is among them. Wherefore, they lift ye up yourselves above the congregation of the Lord. Verse number 4. And when Moses heard it, he fell upon his face. And number 5. And spake unto Korah and to all his company, saying, Even tomorrow the Lord will shew who are his, and who is holy, and will cause him to come near unto him, even him whom he had chosen, will he cause to come near unto him. Listen, ito po ang istorya. Nandiyan po si Korah, isang Levita, famous in the congregation, men of renown, 200 people, nakatao. Nagsama-sama sila, and they spake against Moses. Moses, you are too much! Lagi na lang kayo! Sabi ni Moses, sige, tingnan natin, makikita nyo kung sino ang tama. Hello? To make the long story short, sabi ni Moses, kung ito ay mamamatay ng simpleng kamatayan, ay hindi dapat. Dapat mamatay ito ng kakaiba. Sige po, buksan po natin. Anong kamatayan ang niranas nila? Sige, buksan niyo po verse number 29. If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. Eto na, 30. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth, swallow them up, for all that pertaineth unto them, and they go down quickly into the pit. And then ye shall understand that these men had provoked the Lord. Amen. Lahat ng lumabang kay Moses, hindi ordinaryong kamatayan ang dapat sa inyo. Dapat sa inyo, kakaibang kamatayan. Bumuka ang lupa. Kinain si Korah, kasama ng 250 men of renown doon sa congregation, and they die. Listen. Marami pa pong warnings na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Let us be careful. Let us be cautious. Be aware. Amen. So, number 1. Okay lang po ba, Pastor? 5 points po tayo ngayon. Number 1. Number 1. Turn your Bible to 1 Kings 19, verses 2 and 4, please. 1 Kings chapter 19, verses 2 down to verse number 4. Alam po natin, ang senaryong ito, ang storyang ito po ay patungkol kay Elijah. 1 Kings chapter number 19. Are you there? Amen. Sa verse 19, verses 2 to 4, sabi ng Biblia, Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me,
And more also, if I make not thy life as the life of one then that tomorrow about this time. And when he saw that, Elijah, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there. Verse number 4, and he himself went a day's journey into a wilderness and came and sat down under the juniper tree and requested himself that he might die and said, "It is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am not better than my what? Father." Number 1, success is often followed by failures. Number 1, success is often followed by failures. Chapter number 18, katatapos lang po ng showdown. Doon sa Mount Carmel. Sabi ni Elijah, how long had he had two opinion? Hanggang kailan kayo magdadalawang isip? Kung ang Diyos ay Diyos ka natin, edi paglingkuran natin. Amen. At dyan, nagtayo na ng altar. 450 prophets against one kay Elijah. At dito makita natin na andyan na, dalawang altar ang tinayo. Nag-cut sila, inihain dyan ang mga balaks na yan. And here comes, kung sino man ang Diyos na totoo ay siya magpapadala ng apoy para kainin ang hain na yan. At alam natin ang senaryo. Naandyan ang 450 prophets, leaping. Nagpaikot-ikot pa doon hanggang tanghalian. Naglaslas pa sila, patalon-talon pa sila, at doon humihingi ng apoy mula doon sa kalangitan. Tandaan natin, si Baal po is God of fire. Hello, amen? O dapat kung totoo ang Diyos sila, yung hain na yan ay dumula sa kalangitan, ay lalapain o doon ay kakainin ng apoy ang kanilang hain. Hanggang hapon, sabi ni Elijah, "Hoy, baka naman ang Diyos mo ay natutulog, pakigising. Baka naman ang Diyos mo ay kung saan pumupunta." Listen, bating sa pagkakataon, wala na. Ngayon, ni-repair ang altar. Panginoon, ipakita mo ngayon kung sino ang tunay na hindi humayabang si Elijah. Kilala lang po niya ang kanyang Diyos. Amen? Pakita mo ngayon sa mga tao ito sa bansang Israel para ang kanilang puso ay manumbalik sa inyo. At alam natin, sabi ni Elijah, buhusan ng tubig yan. Isa pa, hanggang 3. Makita natin to, nanalangin si Elijah. At makita natin ang kapangyarihan ng Diyos mula sa kalangitan. Ang Diyos ay nagpadala ng apoy at doon kinusum ang hain sa altar na yan at doon na napatunayan ang Diyos ni Elijah. Amen? At patay ang 450 prophets. Listen, successful sa una. The following chapter, he failed. Dahil sa isang Jezebel. Amen? Success is not an event, one-time event. Success is daily basis. Pwedeng panalo ka ngayon, bukas talo ka. Hello? Amen? Ano nangyari? Nandiyan nga si Jezebel, natakot siya'y tumakbo. Panginoon, patayin mo na lang ako. And he went to the tree, a juniper tree na doon gusto lang kitilin niya ang kanyang buhay. Pero sabi ng Biblia, gutom lang yan. Amen. Elijah, gising. Ito pagkain, kain ka lang. Bible student, minsan pag kayo nakakaramdam, gutom lang yan. Amen. Amen. Malayo pang takbuhin. Kaya ingat tayo mga minamahal, sapagkat
Marami sa pagkakataon, pagkatapos ng success, failures come. Hello? Maraming kasaysayan sa Biblia na makikita natin, pagkatapos nangyari ang mga bagay na yan, nakita natin ang pagbagsak ang kasunod. Number 2. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Sige po, bibilisan na po natin. Number 2. Samahan niyo po ako dito sa Joshua chapter number 7, please. Joshua chapter number 7. Joshua chapter number 7, verse number 1 and 2. Joshua chapter number 7, verses 1 and 2. But the children of Israel committed a trespass in the cursed thing, for Achan, the son of Carmi, the son of Sabdi, the son of Serah, the tribe of Judah, and took the cursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Verse number 2. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth-Heben, on every side of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the man was up and viewed Ai. And number 3, and they returned to Joshua and said unto him, Let not the people go up, but let about 2 of these 1,000 men go up and smite Ai, and make not all the people to labor thither, for they are but what? Few. Number 2. Great things or great accomplishment is followed by overconfidence that leads to destruction. Great accomplishment is followed by overconfidence that lead to destruction. Tingin po kayo dito, once again. Anong accomplishment? Napagbaksak nila ang wall of Jericho. At tatawid lang nila ng Jordan, ang unang lalabanan nila is a great wall. At alam natin, pag matindi ang iyong bulwarks, pag malaktindi ang iyong wall, hindi, sabi ng Biblia, hindi ka basta makakapasok, hindi ka basta makakalabas. At tanda natin, ang wall na yan ay kasya ang truck. At doon nga nakatira si Rahab. At doon makita natin dito, by the grace of our God, makita natin dito, ang instruction ng Panginoon kay Joshua, kada araw ikaw ay umikot ng isa, at sa kapitong araw ikaw ay umikot ng 7, at ikaw ay sumigaw, sa iyo na ang Jericho. And the wall of Jericho fell. Namatay, pinagpapatay ang tao dun sa Jericho. And listen to this, pakinig po kayo. And after that, sunod na laban, ang kalaban nila is AI. Ano AI? Artificial Intelligence. Sa Bible, noong pa may AI, mga kapatid. Amen? May AI na. Ngayon, makinig po kayo. They underestimate AI. O, konti naman yan. Padala tayo ng kaunting tao at destroy yan. Doon siya nagkamali. Kapatid, makinig po kayo. Kung saan man tayo naroon ngayon, anumang accomplishment ng Diyos sa buhay po natin, huwag nawa tayong lumaki ang ulo sapagkat lahat ng karoon ng pride sa kanilang buhay ay ibinaksak ng Diyos. Basahin nyo ang kasaysayan. Lahat na nagmalaki sa Panginoon ay madali na ibinaksak ng Diyos. Nagtiwala sa sarili, akala kayang-kaya na. Salamat, choir members, kung kayo po'y 30 years na sa gawain, 40 years na sa gawain, kung kayo ginagamit ng Panginoon, mga Sunday school teachers, ito po ay biyaya lang ng Diyos na tayo po'y nakakapanatili sa kanyang gawain. Sinasabi ko, wala hong malakas
Na Kristiyano, amen. Ito po, biyaya lang ng Diyos, mga kapatid. Tayo po, we are just instrument. Kaya nga ang sabi ng Biblia, and let us be clothed with humility. Kapatid, ang pagpakumbaba ay ibinibihis yan. Araw-araw ibinibihis yan. For God resisted the proud and give it grace to the lowly. Remember Nebuchadnezzar? Look at my kingdom, O Babylon! Ora mismo, nung binitawan ni Nebuchadnezzar ng kanyang bibig, ano nangyari sa kanya? Nebuchadnezzar, mawawala ka sa ulirat mo, masisira ulo mo, hahaba ang kuko mo, kakain ka ng damo. Walang puang sa Kristiyano ang magmalaki. Kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, praise the Lord. Kung pinagpapala ka ng Panginoon, to God be the glory. Pero hindi yan lisensya para magmalaki ka at mag-look down ng iba. Amen. Kung ikaw ay pinatalino ng Panginoon, kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon, maraming salamat. Ako ay isang instrumento lang nyo sa gawain nyo. Amen. Amen. So maraming warning ang Biblia. Bakit? Kasi minsan, yan ang nagiging tungtungan mo para ikaw ay umabang. Ilayo ng Panginoon. Kaya nga laging sinasabi ng ating pastor, kung saan ka pinagpala, huwag kang aalis doon. Amen. Kaya ka pinagpapala ng Diyos para gamitin mo sa gawain niya. Lahat, may po siya, titignan po pa rin natin yan. So dito po makita natin mga minamahal, is only by the grace of our God. Amen. Kaya nga, lagi nakakatakot eh. Pag mayroong victory, pag mayroong great accomplishment, at mga kapatid, ang Diyos ay hindi ko kinukwentahan. Hello? Ba, ang dami ko nang binigay, ang dami ko ng sakripisyo, ako'y pagod na. Kapatid, kailanman ang Diyos hindi nagkwenta sa atin. Amen! Amen! Magpasalamat tayo na meron tayong pastor. Hanggang ngayon, may vision pa para palakin ang gawain ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang edad. Edad. May drive pa, may drive. Next year, ako po'y 50 na, 50. Sabi ko, nakakahiya naman na meron kaming pastor na tinitingnan yung kanyang kasigasigan, nagpapalpitate na nga sa trabaho, amen. Tapos kami ngayon, mga batang preacher, titigil sa gawain. Magmamalaki sa kanya na kami nagsisimula pa lang. Hello? Kapatid, nakakatakot yung masyadong tiwala sa sarili. Alam niyo, kung alam niyo lang po yung laging kaba ko pagtatayo sa lukodan ng pulpito. Kung alam niyo lang po. So number 3, are you still there? Amen. Number 3. Acts chapter number 5, please. Acts chapter number 5. Acts chapter number 5. 5 po ito, mga kapatid. 5 po ito. Acts, ay familiar na po kayo dito. Verse number 1. Acts chapter number 5. Verse number 1 to 4. But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a what? Possession. And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part and had it at apostles' what? Feet. And Peter said, Ananias, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and kept back part in the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, what is to thine own power? And why hast thou conceived these things in thine heart? And thou hast lied
unto men, but unto God. Number 3. Blessing is followed by covetousness. Tingin po kayo. Sino yung chapter 4 na nagbenta rin ng ari-arian? Sino yung chapter number 4? Si Joseph. Tama po ba? Na ang pangalan ay Barnabas. Tingin po kayo dito. Heads up. Look at this way. Nangailangan ng Jerusalem ng pananalapi. Ang iba ay nagbentahan na ng mga ari-arian. Nagbenta na ng lupa. Ganun din, si Joseph, nagbenta rin ng lupa at doon inoffer sa mga apostol. Gumaya si Ananias and Sapphira. Ngayon, hindi sila nagsinungaling sa tao, sila ay nagsinungaling sa Diyos. Okay. Binigyan ng pagkakataon. Okay, pasok si Mr. Ananias. Ito lang ba talaga ang iyong pinagbentahan? Actually, nagbigay na yun, di ba? Hello? Nakikinig po ba kayo? Amen? Nagbigay na yun, nagbenta na yun ng lupa, para lang sa gawain na. But they kept part back. Okay. Ora mismo namatay si Ananias. Mga full-time, Iman, Paps, baon to dun sa backyard. After 3 hours, si Mrs. Sapphira. Pakinggan niyo po ako dito. Ito lang ba talaga ang napagbentahan? Opo. Bakit ganyan? Binigyan kita ng pagkakataon na magsabi ng totoo. Na andun ang asawa mo. Hinuhukay na ang libingan niya. And Sapphira died. Listen, makinig po kayo. Minsan, pag may blessing, ang nangyayari, nagiging kubetus. Ingat po tayo. Amen? Natatandaan ko dun sa Santa Cruz, bago-bago kami doon. May mag-ha-abroad na dating choir member. Binili na kami yun. Pagpunta namin sa abroad, kayong buong choir ay papatahian ko ng uniform. Tuwang-tuwa kami. Praise the Lord. 30 years na po. Ni isang moon na sinulid, hindi kami nakatikim. Ang daling magsalita, ang daling mangako pag wala. Pero pag naandyan na, delikado na. Alam niyo ba, may antidote dyan? Being contented and magkaroon ka ng always thanksgiving sa Diyos. Yan ang antidote sa covetousness. Sabi ng Biblia, a man's life consisted not in the things which he what? Possesseth. Hindi husukatan na kung marami kang pera, ay yan talaga ang yaman mo. Pero because somebody is coveted after, lagi, akin to. Ang taong walang kakontentuhan sa buhay niya, kailanman hindi magiging masaya. Amen! Pero kahit na anong bagay na, kasi he want more, she want more, gusto, walang masama. Pero dahilan, tanong naman, bakit gusto mo? Bakit pang sarili lang? Listen, be careful. Pag ikaw ay pinagpapala, ingat tayo, huwag kang masyadong kubetos. Amen? Yung sa Panginoon, malinaw ang sabi ng Biblia, ibigay ang kay Caesar, ang sa Diyos, sa Diyos. So, tulungan tayo ng Panginoon. Panginoon, nasa saan ba ako ngayon?
Kami natagpuan lang doon sa Santa Cruz na saan ba tayo nagmula pare-parehas? Ngayon, nasa saan na po tayo ngayon? We are so blessed, mga kapatid. Hindi ba pinakamaganda in return, Panginoon? Panahon ko na. Sabi ko nga sa church alam nyo, magbigay kayo sa hindi, mabubuo ang simbahan. Oo, sa kanya to Pero nakakalungkot, mabubuo ang simbahan, wala kang parte. Hello? O, kayo mga working. Kaya kayo may trabaho na, panahon nyo na para tumulong sa simbahan. Hello? Amen? Aba, hindi lagi tayo makabig. Panginoon sabi niya, having food and raiment, therewith to what? To be content. For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Ano mo tayo talaga madadala sa langit Amen! Kaya ingat tayo mga kapatid. Amen! Nakagaya ng mag-asawang ito na hindi naging maingat. Yung failures of contentment na andoon. Delikado yan, mga kapatid. Amen. The danger of ingratitude. Mga kapatid, kahit saan natin dalhin, hindi natin mapapasubalian. Tayo pinagpala ng Diyos at mayroong taong ginamit, kaya ka pinagpala. Hello, amen. Hindi walang isang tao na self-made man. Kaya ko to, gawa. Hindi! Yaan ay bunga ng mga taong nagpagaling sa'yo. At ikaw ay tumanggap ng magtanaw ng utang na loob sa kanila. Yun ang tama. Amen. So okay pa ba, Pastor? Number 4. Sige po. Okay po. Ito, maganda pa po ito yung mga susunod. Sige, ang ganda. Okay, number 4. Turn your Bible to Deuteronomy chapter number 8, please. Deuteronomy chapter number 8. Sige, buksan po natin. Deuteronomy chapter number 8. Ang ganda po nito, mga kapatid. Deuteronomy chapter number 8. Verse number 11. Andiyan po kayo, amen? Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and statutes, which command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built godly houses, tayo yan, and dwelt therein, and when thy herbs and thy flax multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Verse number 14. Then thine heart be lifted up, that thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of what? Bondage. Verse number 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which is swear unto thy fathers, and it is this day. Number 4. Abundance is followed by forgetfulness. Abundance is followed by forgetfulness. When people have too much comfort, wealth, or resources, they tend to forget the source of blessing. Nakikinig po ba kayo? Amen? Ano pong meron ka? Meron po ako na hindi mo tinanggap. Lahat po ng meron tayo, tinanggap lang natin mula sa Diyos. Binanggit po yan ng Biblia. Tingnan natin. 1 Corinthians chapter number 4, please. 1 Corinthians chapter number 4. Busan po natin doon, please. Busan niyo po doon. 1 Corinthians chapter number 4. Kaya nga binanggit dyan sa verses 1 and 2. Sige po. Samahan niyo po ako sa pagbuksan ng Biblia. 1 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2. Let a man so account of us
as the minister of Christ and a steward of the mystery of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found what? Faithful. Verse number 7. For who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou hast did not receive? Now, if thou did receive it, why dost thou glory as if thou hast not what? Received it. Tingin po kayo dito. Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Lahat ng meron ka, tinanggap mo. Yang buhay na binigay sa atin, galing sa Diyos. Yang talino, galing sa Diyos. Yung lakas, galing sa Diyos. Walang bagay na meron ka na hindi mo tinanggap. Yung asawa mo, galing sa Diyos. Yung anak mo, galing sa Diyos. Yung trabaho mo, galing sa Diyos. So lahat ng bagay, galing sa Diyos. Bakit ngayon, nung tinanggap mo na, ba't nagmamalaki ka na parang ikaw ang gumawa? Bakit ngayon na parang pinagpala ka na parang ikaw talaga? Tanggal lang kaya ikaw ng lakas ng Diyos. Kung makapagtrabaho ka. Ako nakakita ko ng utak, yung nabangga po sa Santa Cruz. Ang utak parang lugaw lang. Kulay pink, ganun. Isipin mo, nakakapag-isip, nakakapag-reason, di ba kamangha-mangha? Hello, are you listening? Kapatid, buhay mo galing sa Diyos yan. Ba't nga pinagdadamot mo sa Diyos? Yang oras mo galing sa Diyos yan. Bakit parang ayaw mo ibigay para sa Diyos? Sa Kanya galing yan. Hello? Ano lang ang maibibigay natin sa Diyos? Pasasalamat. Etong buhay, Panginoon, bibigay buhay ko siya. Aking galing yan eh. Panginoon, lahat. Sa aking galing yan eh. Ang maibibigay mo lang sa Diyos, pasasalamat. Huwag natin ipagdamot ang buhay na ito. 2 weeks ago, very close pinsan ko, dyan sa New Valley. Hindi na-report yan. Sabihin natin, ang issue sa trabaho, HR. May nakabanggang margin ng IT, finance, production. May tinanggal. Babae, kasing edad ko. 4 na araw lang ang tanda ko sa kanya. Very close na pinsan ko na babae. Pinatay sa New Valley. Double action. Dito. Tama dito. Tama doon. Hindi binuksan ng casket. Ibig sabihin, ang issue, trabaho. Ako isang bagay na pinagpapasalamat ko, yung pinsan ko yun, save. Save ang pinsan ko. Ang buhay ay maiksi. Akala ko ang namatay, tiyahin ko eh. Kasi yun ang dinadialysis eh. Biglang siya. Ay talagang napauwi ako sa Santa Cruz. Napauwi ako. Akala ko makikita ko siya. Pero hindi na. Pero hindi yung binalita. Sapagkat medyo ang nakabangga ay malaking tao. Hello? Malaking tao. Meron siyang tinerminate. Mabait nung pinsa kong ito, yung mabait. Pag meron kaming reunion, siya nag-organize. Mga Dalayon clan, ang dami namin siya. And then, that's life. Are you listening? That's life.
Etong buhay na to, kakaunti lang to, kakaunti. Kakaunti lang to. Sa Diyos galing yan. Huwag mong ipagdamot. Amen? Amen? Listen, minsan yung abundance na yan, nakakalimot na tayo sa Kanya. Sabi ng Biblia, remember that it is God who giveth the power to get wealth. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan para makakuha ka ng yaman. So, huwag kang makalimot. Amen? Ang tendency kasi, wala na. Dati, alam ang pagpunta sa church, pinagpala na. Nagkatrabaho na. Pinabayaan ng simbahan. Bakit ganun? Nakalimutan mo na kaagad nung ikay pagpalain, nakalimutan mo agad papunta sa simbahan. Isang mantalong ikaw pinagpipiri ng simbahan, wala kang trabaho, nagmamakaawa ka sa Panginoon, pero ngayon na pinagpapala ka, umalis ka sa simbahan. Let us be what? Good stewards. That a man be found faithful. Oo nga, Panginoon, wala naman akong galing sa akin talaga eh. Lahat naman ay galing sa inyo. Eh naman, ang ibibig ko lang sa inyo ay paglilingkod at pasasalamat sa inyo. That's it. Amen? Lastly, trials is oftentimes followed by blessings. Trials is followed by blessings. Dalawang tao. Tayo magbubuksan ng Biblia. Joseph and Job. Are you listening? From pit to Potiphar's house, to prison, to palace. From rags to riches. Hindi siya nagreklamo. Amen. Nagkaharap ang magkakapatid. You thought evil against me. But God meant it unto good to save people much alive. Ipinahintulot ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na ito for good. Para ang mundo ay masave sa starvation. Amen. Minsan, hindi mo kagad napipicture ang lahat. Ang gulo. Parang puzzle. Kasi hindi pa tapos ang kabuuan. And we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His what? Purpose. Huwag kang matakot. Faithful ka, may biglang matinding problema, blessing yan. May nakaabang na blessing dyan. Hello? Bakit? Wala mong ginagawa sa Panginoon eh. May blessing dyan. Matakot ka, kung hindi ka tapat, may problema, palo yan. Amen! Ikalawa, tapusin ko. Una, si Joseph. Ikalawa, Job. 24 hours. He lost his wealth, his health, his family. Aba, pambira, mamatayan ka ng isa ay sapat na. 10. Punta ka sa unang casket, sa panganay. Sa pangalawa, hanggang sa bunso. Ang bahay mo nagliliwanag. Hello? Hello? But he knoweth the way that I take. For when he had tried me, I shall come forth as gold. Though he slay me, patayin man ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Marinig niya yan, patay ang anak, he shaved his head,
Hubad-baro akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad-baro akong babalik, purihin ang pangalan ng Panginoon. Are you listening? Sabi ni Job, kay Mrs. Job, ikaw ba'y tatanggap lang ng mabuting bagay sa Diyos at hindi ng masama? Purihin ang pangalan ng Panginoon. Siguro naman, wala pa naman nakaranas sa atin ng ganon. 24 oras. Namatayan ka ng 10 anak, nawalan ka ng ari-arian. Hello? Nagkasakit ka ng piksa, ulo hanggang talampakan. Pero sabi ng Biblia, and the latter rain, yung latter lives niya, dinoble ng Diyos. Yung 7,000 na ships, ginawa niyang 14,000. Amen? Ang matindi nito, ako'y hanga kay Mrs. Job. Nakasampu pa. Habi ko, matindi si Ma'am Job ah. 10, nakabenta rin si Ma'am Job ah. Pero alam nyo, sabi doon, nandyan si Kisiya, yung 3 babae, at wala nang pinakamaganda sa balat ng lupa, kundi ang mga anak ni Job. Dinoble ng Diyos ang blessing kay Job. But he undergo the trials. Tandaan natin, sabi ng Biblia, though I walk through the valley of the shadow of death, I will what? Fear no evil. Ang problema, dadaan lang tayo. We will go through. Dapat natin pagdaanan. Kasi sa kabila niyan, may blessing. May blessing. Learn the process. May proseso ang Diyos. Lagi sinasabi ating pastor, walang shortcut. Walang magic. Lahat pagdadaanan. Pero learn the process kasi magkakaroon ng good product and quality pag dumaan ka sa proseso. Ang isang mapait na bagay, isang prutas na kinain mo sa hindi pa tamang panahon, mapait yan. Hello? Yung hinog sa pilit, hayaan mo na dumaan ka sa proseso. Panginoon, salamat sa trials. Alam ko bakit may blessing na kasunod. Amen? Maraming warnings. There are written for our learning and for our admonition. For our example, ngayon, nakita na natin sa kanila, yung mga mali, huwag na tayong gumaya. Amen? Let us learn from the past. Be cautious, be careful. Bitin ko, he that thinketh, he standeth. Take heed, lest he fall. Ingat po tayo. Bow down your heads, close your eyes, and let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na amin napakinggan.